Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Halos 20 milyong mag-aaral, balik eskwela ngayong school year. Pasok sa higit 800 paaralan, ipinagpaliban. Co-waranto case laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, isinampa na ng Office of the Solicitor General. Oil spill mula sa lumubog na MT Terranova sa Limay, Bataan, umabot na hanggang sa Cavite ayon sa pamalakaya. Sa MBC TV correspondents, pwersa ng PNP sa Bacolod nakaalerto sa muling pagbubukas ng klase. Sa MBC TV Sports, Pinay boxer na si Ira Villegas pasok sa round of 16 ng Olympic boxing. Carlos Yulo pasok sa finals ng 3 event. At sa showbiz spotted, Jolina Magdangal, Mariel Rodriguez at Aubrey Miles nagbabala laban sa scammers na nanghihingi ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Balik eskwela na ang nasa 19.8 milyong estudyante sa pagbubukas ng school year 2024 to 2025, habang ipinagpaliban naman ang pasok sa higit 800 paaralan epekto ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Department of Education o DepEd, tinatayang tataas pa ito sa mga susunod na araw, bunsod ng late enrollees. Narito ang ulat ni Nico Lopez. Umabot na sa halos 20 milyong mag-aaral ang enrolled kasabay ng pagbubukas ng unang araw ng klase ngayong Lunes, July 29. Ayon sa Department of Education, kabuo ang bilang na 19,870,531 ang eksaktong bilang ng enrollees hanggang kaninang alas 7:30 ng umaga. Mula sa nasabing bilang, higit 17 milyon ang enrolled sa mga public school, habang higit 2.2 milyong mag-aaral naman ang enrolled sa private schools. Sa datos ng DepEd, pinakamarami ang mag-aaral sa Region 4A o Calabarzon na may higit 2.8 milyon. Sunod ang Region 3 na may higit 2.2 milyon at Metro Manila na may higit 2.1 milyong mag-aaral. Sabi ng ahensya, asahan pang tataas ang bilang ng enrollees sa mga susunod na araw dahil sa mga hahabol pang estudyante. Bagaman maraming paaralan ang nag-umpisa na ng klase ngayong araw, may 842 public schools naman ang nag-postpone ng pagbubukas ng klase dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Inanunsyo ng mga paaralang ito na delayed ang opening ng pasukan dahil sa clean-up activities sa kani-kanilang mga lugar dahil sa bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez Poyawan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng pambansang pulisya ang sapat na pwersa ngayong balik eskwela. Ito'y kahit pa sa kabila ng puspusang cleaning, search and rescue at retrieval operations matapos ang pananalasa ng Habagat at bagyong Karina. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Tiniyak ng pambansang pulisya na sapat ang ipakakalat nitong pulis ngayong araw ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, mahigit 33,000 ang nakadeploy na tauhan para sa kaayusan ng pagbabalik eskwela sa kabila ng naranasang baha dulot ng bagyo at Habagat. Sa katunayan, matapos ang trabaho ng 22 pulis na nakakalat sa Metro Manila noong zona, wala umanong pahinga mga ito hanggang sa bumagsak ang malakas na ulan. Sa pulong palitan sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations, maging ang pagtulong ng PNP sa clearing at relief operations. Pero inatasan pa rin umano ni PNP Chief Police General Romel Francisco Barbil
ang kanilang mga tauhan na magpatrolya sa mga paaralan, pantayan ang mga puntahan ng estudyante at pagtayo ng assistance desks sa mga nabanggit na area. Ngayong Lunes ang start po ng mga eskwela po dyan, ang instruction po ng ating GPNP to make sure na yung mga identified po natin na mga lugar na pinupuntahan po ng ating mga guro, ng ating mga estudyante ay mabantayan po at masecure. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, formal nang isinampa ng Office of the Solicitor General ang co-warranto case laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Solicitor General, dapat mapatalsik ang alkalde dahil iligal ang pagkakaupo nito sa kanyang posisyon. Pakinggan natin ang report ni Boy Gonzales. Naghain ang Office of the Solicitor General ng petition for co-warranto laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ang petisyon ay inayahin sa Manila Regional Trial Court ngayong Lunes na umaga para mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Sinabi ni Guevara na illegal ang pag-upo sa pwesto at panunungkulan ni Guo bilang mayor. Batay sa 44 na pahay ng petisyon ng OSG, hindi Pilipino kundi isang Chinese national si Guo, kaya hindi ito kwalipikado na tumakbo sa anumang posisyon sa bansa. Sinabi pa ng OSG na nakagawa si Guo ng mga akto na nasa ilalim ng mga batas ay batayan para matanggal ito sa posisyon. Partikular anya rito ang serious act of dishonesty na alinsunod sa local government code ay dapat na ikatanggal nito bilang alkalde. Una nang naungkat sa pagdinig ng Senado sa illegal pogos ang ukol sa tunay na katauhan at nasyonalidad ni Guo. Nabatid din ng NBI na tugma ang fingerprint ni Guo sa fingerprint ng Chinese national na si Guo Huaping. Ito si Boy Gonzales para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, naniniwala si Senator Risa Ontiveros na dapat pa ring panagutin sa batas sa mga mastermind sa likod ng Pogo operations sa bansa. Ito'y kahit pa sa kabila ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasara ang lahat ng Pogo sa katapusan ng taon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi pa rin maaring isara ang hearing ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ay sa kabila ng pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang buwan na lang ng Disyembre 2024 ang operasyon ng mga POGO sa ating bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, nais na nitong isara ang hearing, ngunit kailangan mo nang managot ang mga nagpakasasa sa POGO sa nakalipas na 8 taon. Sinabi ni Hontiveros na malinaw ang mga impormasyon na kanilang nakalap hinggil sa mga krimen na nakadikit sa mga POGO. Pinasalamatan nito ang Pangulo sa madiin nitong pahayag sa kanyang SONA na ipatigil na ang POGO operation sa bansa. Hindi rin po natin pwedeng isara pa ang hearing na ito na hindi natin ganap na natukoy sino-sino ba ang kailangang managot sa karumal-dumal na mga operasyong ito na nagdala ng pahirap sa ating mga kababayan. Di naman pwede na nagpakasasa sila ng hanggang 8 taon tapos pagsara ng POGO, pagkatapos nyong mabusog, goodbye na lang. Thank you na lang. Sa panig ni Senador Sherwin Gatchalian, nais nitong matanong ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung ano ang plano kasunod ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang sa panig ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada, nais nitong matiyak na hindi mapabayaan ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho kapag tuluyan ng isara ang mga POGO. Noong una ay may sulat si Attorney Harry Roque na hindi makadalo sa hearing dahil may court hearing siya sa Maynila. Ngunit humabol ito at humarap din sa hearing ng Senate Committee on Women and Children. Kabilang sa mga humaharap ngayon sa pagdinig sina Solicitor General Menardo Guevara, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, dating PAGCOR Chairperson Andre Domingo, dating TLRC Executive Director Dennis Cunanan at iba pa.
Unang isinalang sa pagtatanong ang dating accountant ni Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo na ilang araw nang nakakulong sa Senado. Ipinaliwanag nito na si Guo ay kanyang kliyente sa pagrirehistro ng kanilang kumpanya bago pa man siya naging alkalde ng Bamban Tarlac. No-show pa rin ang alkalde sa pagdinig ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bumisita naman si Department of Education Secretary Sani Angara sa ilang paaralan ngayong unang araw ng pasukan. Sa pagbisita ng kalihim, tiniyak din ito nga kukonsultahin niya ang kaguruan kung dapat pa bang ipagpatuloy ang isa sa mga pulisiyang pinagsimulan ng liderato ng dating DepEd Secretary na si VP Sara Duterte. Kung anong pulisiyang ito, tutukan sa report ni Giselle Ricafort. Bumisita si Education Secretary Sani Angara sa Carmona National High School at Elementary School sa Cavite sa unang araw ng pasukan. Personal na kinumusta ng kalihim ang pag-arangkada ng school year 2024-2025 matapos rumagasa ang bagyong Karina at Habagat. Sa panayam ng media, sinabi ni Angara na status quo muna ang utos ni VP at dating DepEd Secretary Sara Duterte na pag-alis sa wall decoration sa mga silid-aralan. Kukonsulta raw muna ang bagong liderato ng DepEd sa mga guro at prinsipal kung dapat bang ipagpatuloy ang nasabing patakaran. Magkukonsulta kami sa mga teachers at saka sa principals kung ano kung dapat ba i-maintain yung policy na yun or ibabago na. So for now, status quo? For now, status quo. Sinabi rin ni Angara na ngayong linggo na maibibigay ang 5,000 joke allowance ng mga guro at tax-free ito sa kauna-unahang pagkakataon. May release na yun. Yeah. And for the first time, tax-free sa this year. So, buo siya? Buo siya. 5,000? 5,000. And then next year, kasi may batas 10,000. Sige, sa akin na lang po sa akin. Didiretso na ang DepEd Secretary sa Muntinlupa National High School, gayon din sa Casimiro Inaris Senior National High School sa Taytay, Rizal. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magpapatupad naman ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes. Base ho sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 85 centavos ang itatapyas sa kada litro ng diesel at 75 centavos sa gasolina. May bawas presyo rin na 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, posibleng dahil ito sa positibong pag-uusap sa Gaza Strip na nakaapekto sa supply ng langis sa buong mundo. Paris Olympics update naman tayo. Aabante na sa next round ang Filipino boxer na si Ira Villegas matapos itong talunin ang kalaban mula Morocco via unanimous decision. At Pinoy gymnast na si Carlos Yulo pasok sa finals ng 3 events sa Olympics. Ang detalye sa mga sports update na yan ihahatid sa atin ni Millie Borja. Pasok na sa susunod na round ang Filipino boxer na si Ira Villegas matapos nitong talunin ang kalabang si Yasmin Mottaki mula Morocco sa women's 50 kg sa 2024 Paris Olympics. Nakuha ni Villegas ang panalo via unanimous decision at ngayon aabante na sa round of 16. Sa pagsisimula pa lang ng laban, naging mainit at agresibo na ang palitan ng suntok ng dalawa. Umabot din sa punto kung saan pinigilan na ng referee ang Moroccan boxer dahil sa labis na pagiging dikit nito kay Villegas sa gitna ng laban. 3 rounds lang ang kinailangan para makuha ng Pinay boxer ang boto mula sa 5 judges. Sunod na makakalaban ni Villegas si Romaisa Buwalam ng Algeria sa Biyernes. Samantala, patuloy ang pagpapakitang gilas ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo matapos nitong makapasok sa finals ng 3 Olympic gymnastic events. Nakuha ng 24-year-old Pinoy athlete ang second spot sa floor exercises with 14.766 score. Habang ika-6 na pwesto naman ang nakuha nito sa vault with 14.683. Pasok din ito sa all-around event after landing 9th spot with 83.631. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitan dapat ninyong abangan. Oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan umabot na hanggang Cavite ayon sa Pamalakaya. Vice President Duterte kinumpirmang may nagmamanman umano sa kanyang bahay. PNP Chief binuweltahan. Sa MBC TV Sports, Renny J. Edward at Yue pinangunahan ang bagong MPL Philippines Team Aurora Gaming. At sa Showbiz Spotted, Julina Magdangal, Mariel Rodriguez, Aubrey Miles nagbabala laban sa scammers na nanghihingi ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagbabala naman ang Tigil Pasada, ang Magnificent Seven o mga transport group na binubuo po kapag itinuloy ang planong suspindihin ang POV Modernization Program. Ang buong detalye ihatid sa atin live ni Val Gonzales. Val. Go ahead, Val Gonzales. Babalikan natin ang report na yan ni Val Gonzales. Umabot naman hanggang Cavite ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan noong nakalipas na Huwebes ng umaga. Babala ng grupong Pamalakaya, libo-libong mangingisda ang mapipinsala ng pagtagas, kabilang ng paggalaw ng farm gate price ng kanilang mga huli. Ang buong detalye ay babalita ni Giselle Ricafort. Umabot na hanggang sa baybaying dagat ng Tansa, Cavite ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa Pamalakaya, binulabog ang mga mangingisda at residente sa lugar ng masangsang na amoy na dulot ng tumagas na langis. Nangangamba na mga mangingisda na makontamina nito ang fishery resources at kalaunay maapektuhan ng farm gate price ng kanilang mga huli doon. Sinabi ng Pamalakaya na mahigit 5,000 mangingisda ang maaapektuhan ng oil spill sa Tansa pa lamang kung hindi ito maaagapan ng pamahalaan. Magsasagawa ng grupo ng on-site inspection sa iba't ibang municipal water sa Cavite para alamin ang lawak ng tumagas na langis at aapila ng konkretong rehabilitasyon sa pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, posibleng simulan na bukas ang pagsisipsip sa tumagas na langis mula sa nasabing lumubog na oil tanker. Sa panayam kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, sisikapin daw nilang matapos ngayong araw ang pagtatapal sa tumagas na langis. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Target masimula ng Philippine Coast Guard bukas ang siphoning o ang paghigop sa tumagas na langis mula sa oil tanker na MT Terra Nova na lumubog noong Hulyo 25 sa Limay, Bataan. Matatanda ang ipinagpaliban ng Coast Guard ang nakatakda sana nitong siphoning kahapon dahil sa nakitang siyam na valve na pinanggagalingan ng tagas ng langis. Sa panayam ng DZRH kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, sinisikap matapos ngayong araw ang patching sa pinanggagalingan ng leak. I hopefully makapag-umpisa yung siphoning tomorrow, 50,000 liters every day hanggang gumaan siya at mahatak dun sa shallow portion at doon na itutuloy yung pagkuha pa ng remaining oil. Samantala, bagamat lumiit ang sakop ng oil spill, sinabi ni Balilo na ito ay dahil inanod na ang langis sa mga shoreline. Ayon kay Balilo, kasalukuyan nilang bineberepika kung totoo ang ulat na umabot na hanggang sa Bulacan, Cavite at Navotas ang oil spill. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, nag-alok ng tulong ang Estados Unidos at United Nations sa pagtugon sa naganap na oil spill sa Bataan. Itong iniulat ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kasunod ng paglubog ng MT Terra Nova sa Limay sa Bataan. Ayon kay Secretary Loizaga, may offer ang US sa pamamagitan ng NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration at EPA o Environmental Protection Agency. Nakikita ng DNR na makatutulong ang EPA sa mitigation kung lumawak ang sukat ng pagtagas ng langis. Sa ngayon, sabi ni Loizaga, ay anticipatory action ang kanilang ginagawa habang mahigpit din ang pagbabantay sa ibang rehiyon sakaling magbago ang trajectory ng oil spill. Samantala, dinoble pa ang bilyong-bilyong halaga ng panukalang pondo para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2025. Pero ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, kailangang mas busisiin ng maigi ang programa ng ahensya, lalo't pinatunayan lang umano ng nakalipas na bagyo ang palyado ang serbisyo nito. Pakinggan natin ang report ni Milky Rigunan. Halos doble itinaas ng panukalang budget ng DPWH sa ilalim ng kanilang flood control mitigation programs para sa 2025. Kung ngayon 2024, 349 billion pesos ang pondo ng DPWH sa flood control program. Sa susunod na taon, abot na ito sa 661 billion pesos ang panukalang budget. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat ipaliwanag ang paggagamitan ng bilyones na pondo sa ilalim ng 2025 budget ng DPWH. Ngayong malinaw na hindi epektibo ang mga programa patunay ng napakalawak na perwisyo ng baha na naranasan ng ating mga kababayan. Narito si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. 33.5 billion. And lastly, ito yung sa local lang ito, flood management program, construction, rehab of flood mitigation, 100.5 billion. Kung ito total na natin ito, Milky, 349 billion. This 2024 budget lang. Kaya 957 million a day ang ginagastos para sa flood management lang, yung infrastructure para sa flood mitigation. Pero hindi natin naramdaman. Sinabi nga ni Pangulo, di ba, Pangulong Marcos, 5,500 na yung natapos. Sa kanyang zona. Pero, yes, 5,500 na yung mga natapos. Ilan pa kaya yung gagawin? So, bakit nagkaroon ng ganito? Nationwide yan, yung 5,500. Pero dito sa NCR, bakit ganito? Kahit naman Milky, doon sa baha. Gate pa ni Castro, dapat may managot sa naranasang pagbaha sa National Capital Region at bahagi ng Southern Tagalog at Central Luzon. Hindi pa anya kasama sa bilyones na pondo ang mga programa kontra sa baha. Mula naman sa mga foreign assisted projects na pinaglalaanan din ng milyong-milyong pisong pondo. Dagdag pa ni Castro, kailangan tong busisiin ng todo dahil sinasayang nila ang pera ng bayan pero palpak naman ang mga programa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, patuloy pa rin ang bugso ng hanging habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region, Bataan at Zambales, gayon din sa bahagi ng Cordillera Region, kabilang ang probinsya ng Abra at Benguet. Samantala, mas lumapit na sa kalupaan ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa layong 220 kilometers hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Batay sa pinakahuling assessment ng Weather Bureau, magandang balita dahil mababa pa rin ang tsansa na maging ganap na tropical depression o bagyo ang naturang LPA dahil kasalukuyan itong nasa environment na hindi conducive para sa paglakas nito. Habang fair weather condition naman na may tsansa lamang ng isolated rains at localized thunderstorms sa hapon at sa gabi ang inaasahan sa rest of Luzon, Visayas at Mindanao. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa National Capital Region,
Asahan ng maaliwalas na panahon mula bukas hanggang sa Huwebes, maliban na lang sa mga pag-ulang dulot ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Ayon pa sa Pag-asa, bunsod ito ng tinatayang muling paghina ng bugso ng habagat sa mga susunod na araw. At yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O grabe naman, maging ang nagdaang kalamidad, sinamantala ng mga scammer para makapanloko ng tao. Gamit kasi ang pangalan ng ilang artista nang hingi sila ng donasyon para umano sa mga biktima ng bagyo. Ang babala ni na Julina Magdangal, Mariel Rodriguez at Aubrey Miles laban sa mga naglipa ng scammer. Tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Ilang personalidad na ang nagbabala sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang kanilang pangalan upang manghingi ng donasyon para raw sa mga biktima ng bagyong Karina. Nitong mga nagdaang araw, sunod-sunod sina Julina Magdangal, Mariel Rodriguez, Aubrey Miles, Max Collins, gayon din ang beauty queen na si Roberta Tamundong na pinaalalahanan ng kanilang followers na huwag maniwala sa mga nagpapanggap bilang sila. Sa mga screenshot na ibinahagi ng mga ito, makikita ang tila iisang estilo ng scammers para makapanloko gamit ang isang online messaging application. Mula sa pambungad na, "Hi, favor po sana ako," hanggang sa pupunta na raw ito sa Marikina para magbigay ng tulong kung kaya't humihingi ito ng donasyon gamit ang pangalan at larawan ng mga nabanggit na artista. Pahayag naman ng TV host na si Mariel Rodriguez Padilla, matakot daw ang mga ito sa karma. Gayong pinagsasamantalahan pa ng mga scammer ang sitwasyon ngayon ng ilan nating kababayan. Samantala, inilabas din ng mga ito ang numero ng scammers na gumagamit sa kanilang pangalan para ma-block ng kanilang mga kakilala. Sa huli, mensahe pa ni Aubrey Miles sa scammers, huwag manloko at huwag tatamad-tamad. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na hindi pinababayaan ang 17 tripulanteng Pinoy na hostage ng Yemen rebels. Sa MBC TV correspondence person ng PNP sa Bacolod, naka-alerto sa muling pagbubukas ng klase. Sa MBC TV Sports, Rene J. Edward at Yue, pinangunahan ng bagong MPLPH Team Aurora Gaming. At sa Showbiz Spotted, Bini, nagpasiklab sa KCON LA 2024. Hatid ang kanilang latest single na Cherry on Top. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Magnificent 7 nagbabala ng tigil pasada kapag itinuloy ang planong suspindihin ang PUV Modernization Program. Para sa mga detalye, hatid yan ni Val Gonzalez live. Val? Go ahead, Val. Babalikan natin ang ulat na yan live. Subukan nating i-reestablish ang report na yan ni Val Gonzalez. Tala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi pinababayaan ang 17 tripulanteng Pinoy na hostage ng mga rebelde mula sa Yemen. Ayon sa Pangulo, ligtas sa mga seafarer at ginagawa nito ang lahat para agad silang makauwi sa Pilipinas. Magbabalita si Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ligtas ang 17 marinong Pilipino na hawak ng mga Houthi mula sa pag-atake ng Israel sa Yemen kamakailan. Sinabi ng Pangulo na ayon sa ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, wala ni isa sa ating kababayan na kasalukuyang nasa kustudiya ng mga Houthi ang naapektuhan ng mga air raids at drone attacks mula sa mga militar ng Israel. Natugon umano sa naunang pag-atake ng mga grupong Houthi. Sa kanyang social media post, ikinatutuwa raw ng Pangulong ibalita ito. Dagdag pa niya, ginagawa ng pamahalaan ng lahat mapanatili lamang ang kanilang kaligtasan hanggang sa tuluyan silang makabalik sa bansa.
Pagtitiyak naman ni Philippine Embassy in Saudi Arabia Charge d'Affaires, Romel Romato, binabantayan ng ating embahada ang kalagayan ng mga bihag na Pilipino sa pamamagitan ng honorary consul sa Yemen. Nakikipag-ugnayan aniya ang gobyerno ng Pilipinas sa dayuhang pamahalaan at mga crew member at mga stakeholder para mapriorisa ang pagpapalaya at mapabilis ang pagpapauwi sa mga ito. Laman ang 17 Pilipinong marino ng cargo vessel Galaxy Leader na hinayjack ng grupong Houthi Nobyembre ng nakaraang taon. Nitong Hulyo nang magsimula muling magsagawa ng mga airstrike ang Israel na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 3 katao at sugatan naman ang 87. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naka-alerto rin ang puwersa ng pulisya sa Bacolod para sa muling pagbubukas ng mga klase ngayong araw. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naka-alerto na ang Bacolod City Police Office kasabay sa pagbukas ng klase ngayong araw sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office, OIC City Director Police Colonel Joresti Coronica, handa na ang kapulisan kasama ang mga miyembro ng Bacolod Traffic Authority Office o BITAO para sa seguridad ng mga residente at mga estudyante. Dagdag pa ni Coronica, dalawang mga PNP personnel ang i-deploy sa bawat paaralan sa lungsod at magtatalaga ng Police Assistance Desk. Prioridad ng kapulisan ang mga paaralan na nasa national highways upang mapasiguro ang mga estudyante na makaiwas sa disgrasya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaghahanap nga ng uminggan PNP ang isang Rinaldo Ganancial, magsasaka na sa hustong gulang at residente ng Barangay Flores sa nasabing bayan matapos nitong pagbabarli ng biktima na si Pipito Mamarel Jr., 36 anyos, tricycle driver na kanyang kabarangay. Sa ulat ni Chief of Police Major Arnold Joriano, alas 9:50 ng gabi, minamaniho ni Mamarel ang kanyang tricycle sa kayang paserong si Marcos Morten, 28 anyos, kapwa residente ng Barangay Flores, nang harangan ito ng suspect at kapag dakay sunod-sunod na pinaputukan ng baril na swerting daplis lamang sa tiyan ang tinamong sugat nito. Kaya nagawang sunggaban ng biktima ang hawak na baril ng suspect na agad nakatakbo papalayo matapos maagaw ang kanyang armas. Isang kalibre 38 baril na may 3 balang nabawi sa suspect. Dating alitan ang nakikitang dahilan ng mga investigador sa pangyayari. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng PNP laban sa suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinumpirma po ni Cavite Governor John Vic Remulla na bahagya ng naramdaman kaninang madaling araw sa Cavite ang tumagas na langis mula po sa MV Terranova dyan sa Limay, Bataan. Babala po ni Cavite Governor John Vic Remulla, yan po ay para sa mga bayan ng Ternate, Maragondon, Naik at ilang bahagi ng Tansa. Papuntanaan niya ang team ng Cavite team para sa assistance. Isang masayang pagbati para sa mga kasama natin dito sa DZRH na sina Lakay Deo Macalma at Sister L o Elaine Apit matapos silang parangalan sa 9th Asia Pacific Luminaire Awards para sa programang Damdaming Bayan sa DZRH. Ang mga kaganapan sa awarding ceremony tutukan sa The Better News Report ni Rovic Manuel. Ilang mga personalidad na nagpakita ng natatanging husay sa kani-kanilang mga larangan ang nagsama-sama ngayon dito sa Grand Ballroom Heritage Hotel Manila upang tumanggap ng parangal mula sa 9th Asia Pacific Luminaire Awards. At kabilang nga sa binigyang pagkilala ay ang tandem host ng programang Damdaming Bayan ng DZRH na sina Deo Macalma at Elaine Apit o Sister L. Ang mga kaganapan panoorin sa The Better News Report na ito.
Nagsama-sama ang ilang mga personalidad na kinilala sa kani-kanilang propesyon sa iba't ibang larangan at industriya dito sa 9th Asia Pacific Luminaire Awards. Ayon kay President and Founder of the Asia Pacific Luminaire Awards, ang kanilang award-giving organization ay kumikilala sa mga taong nagpakita ng malaking kontribusyon sa bansa o sa kanilang komunidad. At isa na nga riyan ay ang dalawang tandem host ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH na sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit, na nakatanggap ng parangal bilang Best Public Affairs Tandem Host in the Philippines sa kanilang programang Damdaming Bayan. Sa panayam kay Sister L, sinabi nitong nagbibigay inspirasyon umano ang parangal na kanilang natanggap upang magpatuloy sila sa kanilang serbisyo sa publiko. Unang-una, maraming salamat sa award na ito sa Asia Pacific Luminaire Awards sa pagkilala sa amin nila kay Deo Macalma. At sobrang nakakatuwa dahil itong award na ganito ay nagsisilbing inspirasyon to sa amin para pagbutihin lalo yung aming trabaho at pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Nagpasalamat rin si Sister L sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa kanilang programa ni Lakay Deo Macalma. Sa mga nanonood sa aming programa, in behalf of Lakay Mayor Deo Macalma, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik, panonood, pagsuporta, pakikinig on air, online man po yan, and of course sa panonood sa inyong mga telebisyon. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala po kayo, wala po kami rito, at kung wala po kayo, wala po tong award nito. And of course, aside sa ating mga viewers and listeners, nagpapasalamat din kami nila kay sa management, sa ating mga boss, sa DZRH, sa Manila Broadcasting Company. Maraming salamat kasi yung suporta ng management ay napakalaking bagay. And of course, lahat ng mga kasamahan natin sa DZRH, mga technician, mga piloto natin, lahat, mga writers at buong staff, maraming salamat. Matatandaang noong 1991 pa nang magsimula ang programang Damdaming Bayan at sa kasalukuyan, halos 5 taon na nang magsimula noong 2019 ang tambalang Lakay Deo Macalma at Sister L sa nasabing news commentary and public service program na patuloy na nagbibigay ng napapanahon at mapagkakatiwalaang balita sa mga Pilipino. At yan ang ating The Better News. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Back-to-back better news naman ang hatid sa atin ng kumpanyang Sea Life 360 matapos itong ilunsad ang kauna-una nitong produkto bilang lunas sa sakit na Almoranas. Ang mga detalye ay hatid sa atin ni Rose Babiera. Inilunsad ng kumpanyang Sea Life 360 ang kauna-unahan nitong produkto tugon sa sakit na Almoranas na idinaraos sa Batanes Hall Ed sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City. Sa pambungad na talumpati ni Attorney Rudolph Hularbal na 2 papel ang ginampanan ng araw na iyon. Una, bilang Operation Head ng Sea Life 360 at ikalawa, bilang Station Manager ng DZRH Manila. Ipinabatid niyang 3 bagay ang kinikilala sa launching event na ito. Ang opisyal na paglulunsad ng bagong korporasyon, ang Sea Life 360 International Ventures Corp. Ang kauna-unahan nitong produkto na tinawag na Hemaway at ang partnership ng Sea Life 360 at Manila Broadcasting Company o MBC. Ayon kay Richmond King, General Manager ng Sea Life 360, nakita raw nila ang pangangailangan ng tugon at kaginhawaan sa sakit na Almoranas, kaya ito ang naisipan nilang gawan ng solusyon. Because we found out that the population in the Philippines that have hemorrhoids are that large or that big, especially with women. So mostly kasi ng mga pasyente, mas prone sa hemorrhoids ang women compared to men because of the pregnancy issues, because of their nature. So women over 40 years old usually have hemorrhoidal problems. So that population is that large. We have to find a solution to provide the public relief from hemorrhoids.
Ang programang Lunas sa DZRH ang isa sa mga nanguna sa pagdaraos ng pagtitipon na ito. Dala-dala ang kanyang programa sa panuntunan, nagkaroon ng talakayan si Elanie Bensal at si Dr. Antonio Ligsay na nagbigay ng maikling presentasyon ukol sa sakit na almoranas at sa mga hakbang at tugon para maiwasan ito. Ayon kay Dr. Ligsay, batay sa tala, 90% na mga kaso ng hemorrhoid ay nadadaan sa gamutan habang 10% ang sumasailalim sa operasyon. Kaya mainam aniya na pinrayorisa sa paggawa ng gamot na Hemaway ang pagiging safe at organic nito. At sa pagtatapos, sa aking panayam kay Attorney Hularbal, binigyang diin niya ang halaga ng health information at ang gampanin ng media rito. So partnering with brands such as Saya Life 360 in the distribution of products that improve wellness at affordable prices and quality products is very important. So ganun kaya nag-partner ang MBC sa Saya Life 360. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng esports, inanunsyo ng bagong esports team na Aurora Gaming. Ang official roster nito nasasabak sa MPL Philippines Season 14. Ang mga pangalang dapat nating abangan at ang pagbabalik ng iconic duo na V-Wise sa MLBB scene, tinutukan ni Mili Borja. Lights within, sees the win! Ipinakilala na ng bagong MPL Philippines esports team na Aurora Gaming ang kanilang pangmalakasang roster na susubukang makuha ang titulo sa Season 14. Everyone, this is your Aurora Gaming! Pangungunahan ni na Rene J. Barcarce, Jordan Dimon Kait Caranto, Edward Dapadap, John Dominic Doming Del Mundo at Kenneth Carl Yue Tadeo ang Aurora para sa paparating na MPL Philippines Season 14. Ang bagong team ay binubuo ng parehong seasoned veterans at newcomers, kung saan 6-man ito ang dating coach ng TNC Pro na si Ben Bentings Maglake. Pagdating naman sa strategy at analytics, ipinakilala sina Coach Dexter Alaba bilang analyst at Anyal Master the Basics Siandani bilang head coach. At syempre bilang opisyal na pagbabalik sa MLBB Pro scene, bagong roles naman ang gagampanan ng iconic duo na V-Wise. Inanunsyo bilang esports and gaming content directors sina John Mar Omay Venus Villaluna at Danny Wise del Rosario. Super saya and super excited! Alam kong pwede na i-announce pero may tournament kami na pupuntahan sa Kazakhstan. August 5 yata yun, August 5. So makikita nyo na kung paano mag-champion ang Aurora. Itinayo noong 2022, iba't ibang esports game na rin ang kinabibilangan ng Aurora, gaya ng Counter-Strike, Dota 2, Apex Legends at Warcraft. At ngayon nga, inaabangan ang pagpasok nito sa MLBB scene sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dito kinanta ng grupo ang kanilang latest single na Cherry on Top. Bahagi ang bini ng pre-show ng Ayan tuloy, napasilip ang ating showbiz balita. Pero eto na ang yung mga girl crush, Yuel. Panibagong milestone na naman. Binubuko na kita. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng Nations Girl Group sa kanilang karera. Ang Pantropico Girls nagpasiklab sa KCON stage sa Los Angeles. Hatid ang kanilang latest single na Cherry on Top. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating showbiz angel. Dito kinanta ng grupo ang kanilang latest single na Cherry on Top. Bahagi ang bini ng pre-show ng M-Countdown na ginanap sa Crypto.com Arena sa Los Angeles. 7 miyembro lamang ng bini ang nakapag-perform sa KCON stage matapos magkasakit ang leader ng grupo na si Joanna. Samantala, very happy naman si Beanie Sheena matapos makatanggap ng signed Romance Untold album mula sa K-pop group ENHYPEN na kabilang din sa KCON performers. Matapos naman ang kanilang Cherry on Top performance sa M-Countdown stage ng KCON,
Humarap din ang nation's girl groups sa Meet the Rising Stars panel ng naturang event. Ang pagtatanghal na ito, historic achievement para sa grupo bilang sila ang kauna-unahang P-pop group na nag-perform sa KCON stage na kinikilala bilang world's largest K-pop fan and artist festival. Para sa MBC TV Network News, ito bang ng Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.